Po, padilim na, pero wag po kayong kabahan dahil kasama natin ang Diyos. Po, tayo po ay magsimula sa panalangin, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang pinagkaloob niyo po sa amin na makarating sa aming simbahan upang papalihan ka, upang pagsama-sama at pakinggan ang iyong salita, Panginoon. Dalangin namin, o banal na Espiritu, na ituro po sa amin ang katotohanan kung paano po kami mabuhay bilang mga alagad mo, bilang mga tunay na Kristiyano, Panginoon. Ilayin niyo po kami sa anumang hadlang sa amin, sa pakikinig sa katotohanan, at dalangin namin na anumang pong ituro niyo sa amin ay tanggapin namin na may pananampalataya at aming pong gawin na isang buhay, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. No? Kanina po habang nag-worship, naalala ko po kasi ang quiet time natin is a book of Revelation. No? The book of Revelation, they are worshiping Jesus. No? So, na-impress po ang aking heart kasi one day in heaven, we will all worship Jesus in heaven. Kaya salamat po sa Diyos. Kamusta po kayo? Mabuti? No? Last week po, meron tayong prayer, emphasis speech, po media fasting. So, siguro hindi lahat naka-join, pero yung mga nag-join po, dalangin ko po na magpatuloy po tayo sa oras sa ating panalangin. Kasi July na po, kalahati na ng taon. No? Kalahati na po ng taon. Kaya kung meron pa po ngayong naiwan na goal na hindi nyo pa natutupad para ngayong taon, pwede pa po. Kasi meron pa po kayong kalahating taon na gawin. At isa po doon siguro yung pagbabasa natin ng Biblia at pananalangin. No? Sa ating pong Bible reading, ang binabasa po natin ay ang aklat ng Ezekiel na mahirap po talaga. Tama ba? No? Ang hirap po talaga unawain, no? Pero salamat sa Diyos kasi kahit mahirap, pinibigyan niya po tayo ng pagkakataon na basahin ang kanyang salita kasi ito po ay nagtuturo sa atin ng katotohanan. Tama po ba? Sa aklat po ng Ezekiel, sa Ezekiel, tinawag siya ng Diyos na maging tagapahayag ng salita ng Diyos. Babala, mensahe ng babala at mensahe ng pag-asa. At sinabi ng Diyos kay Ezekiel, Ezekiel, yung mga taong pakakausapin mo, hindi sila makikinig sa iyo. Sinabi lang po ng Diyos kay Ezekiel. Kaya nga po noon, kung magbabasa po kayo ng Biblia, si Ezekiel hindi lang siya nagpahayag ng salita ng Diyos. Pero inutos sa kanya ng Diyos na gumawa ng mga actions. Tama ba? Halimbawa, tumalikod siya ng ganitong araw, kabila, ganitong araw. Bakit kaya? Kasi alam niyang Diyos na hindi lang sila makikinig sa mga salita. No? Hindi sila makikinig sa mga salita. Pero sabi sa kanya ng Diyos, makinig man o sila o hindi, ipahayag mo ang aking katotohanan. At ganoon din po tayo tinawag ng Panginoon ngayon. Hindi po madali ang makinig. Minsan po nanonood ako ng mga preaching ng mga ibang pastor at pag nag-preach po sila talagang with all action, with all emotion. Tama po ba? Nakaranas na po ba kayong manood? Tumataas yung boses, sumisigaw. Pero ako kasi hindi ako gano'n magsalita. Kaya pag nagsimula po ako magsalita, aantokin na po kayo. Tama po ba? So, parang gano'n din yung mga problema ng mga estudyante sa school, no? So, pag simula lang ako magsalita, antok na sila, no? So, kailangan ko ba sumigaw? Oh, hindi naman. So, talangin ko na kinig po tayo sa salita ng Diyos. Kasi po, hindi ako nandito dahil mas mabuti ako sa inyo, hindi dahil tayo po ay inatasan ng Diyos na magpahayag ng kanyang mga salita. Sa panahon po ng aklat ni Ezekiel, ang bayan ng Israel, nasakop po sila ng anong bansa? Ng anong bansa? Pinag sa atin ng ng Babylon. Ba't di kayo sigurado, di ba? Nasakop sila ng Babylon, katulad ng tinuro ko na nakaraan sa panahon din ni Daniel. At dahil ito sa parusa ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Kasi merong silang covenant sa Panginoong Diyos, pero hindi nila yon tinupad, no? Nagkasala sila sa kanilang kasunduan sa Diyos. Kaya ngayon, sila ay nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon. No? Mapunta sa bansa kung saan mahirap sila ay magiging mga
or wala silang pagkain din, no? Mahirap din ang kanilang buhay. Kaya yung mga tao sa panahon na yon, sila po ay nagre-reklamo sa Diyos. Dalawang bagay yung iniisip po nila. No? Sabi nila sa Diyos sa verse 25, marahil ay sasabihin ninyo, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang kalugtong. Sabi nila, the Lord or the way of the Lord is unjust. Kasi iniisip nila na sila ay naghihirap dahil sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Hindi naman kami yung nagkasala, pero kami ang pinarurusahan ng Diyos. Sila yon at hindi kami. Kaya sabi ng Diyos, maaaring sabihin nyo na hindi tama ang ginagawa ko. No? Iniisip nila na wala silang pananagutan sa Diyos. Ito ay pagkakamali ng kanilang mga magulang. Pero malinaw na sinabi sa kanila ng Diyos, sabi sa verse 26, kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagpaparusa, hindi dahil sa kasalanan ng iba, kundi dahil sa ating ginawa. Tama ba? So magkaiba po pala yung consequence of sin and punishment of sin. Kasi ang tao, nabubuhay tayo dahil sa epekto ng kasalanan. Kaya mahirap po ang ating buhay. Kasi anong ginagawa ng mga tao sa mundo? Makasarili, nandaraya, gahaman sa pera, mahilig sa fame and power, dahil dulot ng kasalanan. At naranasan po natin yung hirap ng buhay dahil sa epekto ng kasalanan. Pero, hindi daw po tayo paparusahan ng Diyos dahil sa kasalanan ng iba. Kundi dahil sa ating sariling mga kasalanan. Kasi bawat isa po sa atin, gumagawa tayo ng desisyon na sumunod o sumuway sa Diyos. So, iniisip nila, hindi naman namin kasalanan ito, bakit kami yung naghihirap? Pero ang totoo, sila rin po ay nagkasala laban sa Diyos, kaya humaharap po sila sa parusa ng Diyos. Anong ireklamo nila? Hindi kami, pero tayo rin po isipin natin. No? Minsan pag nagbibiroan tayo, dahil kasi kay Adan na, kay Eva, kaya tayo nahihirapan, no? Pero ang totoo, ang naranasan natin ang epekto ng kasalanan. Pero ang pagdesisyon na sumunod sa Diyos at sumuway sa Diyos ay nasa ating sariling pananagutan. At isa pang bagay po ang iniisip nila. Anong iniisip nila? Dahil sa kasalanan ng iba, napaparusahan sila. At iniisip naman nila, dahil sa pagsunod ng kanilang mga ninuno, sila ay magiging ligtas. Dahil kami ay anak ni Abraham. Dahil ang aming hari ay si David. Dahil alam namin ang mga salita ni Moses, kami ay ligtas. Dahil sa katuwiran ng ibang tao, sila daw ay magiging ligtas. Pero anong sabi ng Diyos sa Biblia? Sabi ng Diyos, one who sin is the one who will die. Basahin po natin, ang nagkakasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. So, ini-emphasize po ng aklat ng Ezekiel. Yung tinatawag po natin na individual responsibility, no? Or personal accountability natin sa Diyos bilang kanyang mga anak. So, kung sino ang nagkasala, yun ang tatanggap ng parusa ng Diyos. At iniisip nila dahil anak kami ni Abraham, dahil meron kaming templo, dahil meron kaming kautusan, kami ay maliligtas. Pero ang sabi sa kanila ng Diyos, they would save only themselves by their righteousness. Sabi sa verse 20 ng chapter 14, ako ang buhay ng Diyos, sabi ni Yahweh, naroon man si Noe, Daniel at Job, hindi rin nila maliligtas kahit isa sa kanilang mga anak. Sila lamang tatlo ang maliligtas, pagkat matuwid ang kanilang pamumuhay.
buhay. Ibig sabihin, hindi rin po tayo maliligtas dahil sa pagsunod ng ibang tao. Tayo po ay nagliligtas dahil sa ating sariling pagsunod o desisyon na sumunod sa Diyos. Ibig sabihin po, hindi dahil member kayo ng Light of Life Church o anak kayo ni Pastor Joshua o ang pastor nyo is Pastor Alice or si Pastor Jane, ay kayo na ay ligtas o katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Kundi, bawat isa po sa atin ay gagawa ng desisyon. Tama po ba? Kung tayo ay susunod sa Diyos o hindi. Hindi po sa ating affiliation, kundi sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Sabihin nyo nga, personal accountability. Individual responsibility. Bawat po isa sa atin, haharap po tayo sa Diyos. At huhusgahan tayo ng Diyos ayon sa ating pagsunod o ayon sa ating pagsuway. At hindi rin po sa pagsunod natin ng nakaraan, kundi sa ngayon, no? Bawat araw gagawa tayo ng desisyon na sumunod sa Diyos. Kaya sa aklat po ng Ezekiel, lalo na sa chapter 18, tatlong bagay po ang gusto ipaalala sa atin ng Diyos. O, tingnan mo katalo kung ising pa o tulog na. Medyo malamig pa naman dahil paulan yata, no? Ising pa. So, unang bagay na isabihin po sa atin ng Diyos, God desires true repentance, not outward religion. Sabi sa verse 30, kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo at tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Anong nais ng Diyos? Bawat isa sa inyo. At sabi niya, magsisi nga kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan. Kung babalikan po natin yung kasaysayan ng Israel, ito po ay kwento ng paulit-ulit na pagsuway nila sa Diyos. Diba? Simula pa lang, no? Sa aklat ng Judges, diba? At sa aklat ng mga hari, sila po ay patuloy na sumuway sa Diyos. At isa po sa mali nilang iniisip, dahil meron kaming templo, kami ay magiging ligtas. Dahil meron kaming ginagawang sacrifice, no? Meron kaming ginagawang paglilingkod sa Diyos, kami ay ligtas. Pero kung babasahin po natin yung aklat ng Ezekiel, meron siyang vision si Ezekiel na kung saan yung presensya ng Diyos ay umalis sa loob ng templo. Iniwan ng Diyos ang templo dahil doon ay puno ng pagkakasala ang mga tao. Akala ng bayang Israel sila ay ligtas dahil sa kanilang templo, dahil sa kanilang sakripisyo, o dahil sa kanilang ritual. Pero, higit po doon ang tinitingnan ng Diyos. Ano nga sabi sa verse 20? Ang sino mang nagkakasala ay mamamatay. Kahit ginagawa po nila yung mga gawain na iyon, ngunit sila ay nagpapatuloy sa kasalanan, sila ay mapapahamak bandang huli. Tama ba? So, ibig sabihin, kahit po pala tayo ay nagsisimba every Sunday, pero tayo po ay gumagawa ng kasalanan Monday to Saturday, hindi po ang Diyos nakatingin lang every Sunday, kundi araw-araw ng ating buhay. Sa kanila, meron silang religion, meron silang pattern, paano sila maglilingkod sa Diyos. Pero, ang buhay po nila ay malayo sa Diyos. Tayo rin po pwedeng ganun. Parang meron tayong religion, pero wala tayong tunay na pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi ng Diyos sa Biblia, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. So, ang tunay po na Kristiyano or tunay na pagiging Kristiyano ay bunga ng pagsisisi o tunay na pagsisisi at pagsuko sa Diyos. Ang hinihingi po pala sa atin ng Diyos ay totoong pagsisisi, repentance,
hindi po performance. Kasi po ang nangyayari sa mga Kristiyano, para lang tayong mga actor. Sino bang favorite niyong actor? No? Tuwing Sunday, Christian tayo. Sa church, tayo ay mga Christian actors. Pero pagdating ng Monday to Friday or hanggang Sabado, nabubuhay tayo na malayo sa Diyos. Kasi ang meron tayo ay religion or practice lang, no? Katulad ng ginagawa ng maraming tao. Pero ang hinihingi ng Diyos ay hindi po yun. Kundi tunay na pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. So, religion, repentance, not performance. Ibig sabihin ng pagsisisi, anong sabi ng aklat ng Ezekiel? Kung ang isang tao ay masama, ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat na ginawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Pinapakita po dito yung pagsisisi. Una po, ang pagsisisi hindi lang yung, sorry Lord, nagkamali ako. Pero ano sabi dito? Tumalikod sa kanyang kasamaan. Ibig sabihin, magkakaroon po ng bagong direksyon ang ating buhay. Hindi na yung dati. Kasi tumalikod ka na di ba? Iniwan mo na yung kasalanan. At merong direksyon kasi ikaw na ay susunod sa aking mga tuntunin o mga salita ng Diyos at gagawin ang mabuti o ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin ng pagsisisi, handa po tayong iwanan ang mga bagay na hindi po kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Magkaroon po ng bagong direksyon patungo sa Diyos o pagbabalik loob sa Diyos. Nais ng Diyos na ang mga tao o lahat ng tao ay magsisi at magbalik loob sa Diyos at maligtas. Hindi ko po alam kung ano ang inyong buhay ngayon, pero nalalaman po ng Diyos. Nalalaman ng Diyos kung kayo ay unti-unti nang lalalayo sa Kanya. No? O yung dati niyong pag-ibig sa Diyos ay unti-unti nang nawawala. Dati masaya pa tayo na lumapit sa Diyos, manalangin, magbasa ng Biblia, pero wala na po yung dati nating kagalakan. Ngayon po, tinatawag tayo ng Diyos na tunay na magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Kasi sabi niya sa verse 23, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ano pong nais ng Diyos para sa ating lahat? Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Sabi sa English, no, do I take any pleasure in the death of the wicked? Declares the sovereign Lord. Rather, I am not pleased when they turn from their way. I am not pleased when they turn from their ways and nais po ng Diyos na tayo ay bumalik loob sa Kanya. So, pwede pa po tayong magsimula ulit sa Diyos. Dahil sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. Subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Nawa, ngayong oras na to, marinig mo yung salita ng Diyos at ikaw ay lumapit sa Kanya na may pusong nagsisisi at handang tumalikod sa iyong mga kasalanan. Dahil yun yung nais ng Diyos para sa iyo. Ayaw Kanyang mapahabang at magpatuloy sa mga bagay na hindi mo na dapat gawin. Tama po ba? At sabi sa verse 10, after verse 9, basahin po nga ninyo. Ngunit, kung sinasabi natin, hindi tayo nagkasala, kung sinasabi kong okay lang ako, wala akong ginagawang mali o kasalanan, o hindi natin inaamin sa Diyos ang ating kasalanan, tayo po ay malayo sa Kanya at bandang huli tayo po
So, hindi kailangan ng Diyos ng mga Christian actors. Hindi po kailangan ng artista. Kailangan niya po ang tunay na mga taong sumusunod sa Kanya. Kasi pwede po natin madaya ang isa't isa, pero hindi po natin pwede madaya ang Diyos. Kasi alam ng Diyos ang nilalaman ng iyong puso. Kaya pangalawang bagay ang nais ng Diyos, God desires a new heart, not empty ritual. Sabi niya po sa verse 31, lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay sapagkat di kayo dapat mamatay mga Israelita. Pero sabi po sa English, no, rid yourself of all the offenses you have committed and get a new heart and a new spirit. Why will you die, people of Israel? Hindi po gusto ng Diyos yung paulit-ulit na ritual, kundi na magbago ang ating mga puso. Halimbawa, meron po kayong asawa. Yung asawa niyo po, linggo-linggo kayo binibigyan ng bulaklak. Sana all. No? Kaya lang, yung paulit-ulit yung ginagawang mali, hindi naman na babago. Matutuwa ba kayo? Sa akin naman, every week may bulaklak. Pero yung mga mali niya, hindi naman niya nabago. Nagsusugal pa rin, umiinom pa din, hindi pa rin pumupunta sa church, o marami pang kasalanan yung ginagawa. Matutuwa po kayo? Every week may bulaklak naman kayo. Hindi? Pari wala. Ganun din po ang Diyos. Kahit every Sunday tayo nag-church, nandito tayo nag-worship. Pero yung buhay natin, same pa din. Natutuwa kaya ang Diyos? Sa palagay ko po, katulad ng naramdaman natin sa halimbawa kanina ay hindi. Dahil ang nais ng Diyos, ang bago nating puso at ang bago nating buhay. Dahil sabi po niya, ito ang pangako niya para sa atin. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Si Jesus din mismo o ang Diyos din mismo ang magbabago sa ating mga puso. Ito po ang tunay na Kristyanismo, ang pagbabago ng ating puso. At magagawa lang po na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kapag po tayo tunay na nagsisi sa ating mga kasalanan, bibigyan po tayo ng Diyos ng Kanyang Espiritu Santo. Halimbawa po, sabi sa awit 51, verse 10 to 12, isang, basahin po natin, 1, 2, 3, isang pusong tapat sa akin ikain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin, iyong banal na espiritu ay paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mo. Pag nanalangin tayo sa Diyos na may tunay na pagsisisi, maririnig ng Diyos ang ating panalangin at bibigyan niya po tayo ng bagong puso. Meron po tayong awit dito. Alam niyo po yung Create in me a clean heart. O, basahin po natin. Awitin natin. 1, 2, 3, go. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away. Cast me not away from your presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Ang Diyos po yung magbibigay sa atin ng bagong puso sa pamamagitan po ng Kanyang Espiritu Santo at sa ating pananatili po kay Jesu Cristo. Sa aming Sunday School, minamemorize po namin ngayon yung John 15, no? Nagpapakita ng pananatili kay Cristo. Sabi po sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Paano po tayo magbabago ng ating mga puso kung tayo po ay nananatili kay Kristo? Sabi niya, pag nanatili kayo sa akin, kayo ay magbunga. At ano po ang bunga ng Espiritu Santo? Sabi sa Galatians, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Para tayo nananatili kay Jesus. Kapag tayo ay lumalapit sa Kanya sa panalangin araw-araw, binabasa natin ang Kanyang salita araw-araw, at every Sunday tayo po ay nagpupuri sa Kanya. Kayo po ba ay nananatili kay Kristo? Yes, amen. Opo. Lumalapit po kayo sa Kanya sa panalangin at basahin ang Biblia araw-araw? Hindi po. Alam ko po, tayo busy sa ating buhay, pero huwag po natin hayaan na yung business po natin ang maglayo sa atin sa Diyos. Kasi ang totoo, hindi naman tayo busy. Hindi lang po tayo lumalapit sa Diyos. Kaya nais ng Diyos na magsisi tayo at lumapit sa Kanya. At magtiwala po kayo sa kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang baguhin ang inyong puso. At magdesisyon kayo na sumunod sa Kanya. Basahin po ninyo, Efeso 4:22-24. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na masisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at ng pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa maluwid at banal na pamumuhay ayon sa iyo. So hindi po nais ng Diyos na magkaroon lang tayo ng tradisyon o ritual na ginagawa natin, kundi magbago ang ating puso. Ang puso natin na malapit sa Kanya at sumusunod po sa Kanya. Tama ba? So ang totoong Kristiyano ay mga taong binabago ng Diyos at nagbabago sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Hindi po mabilis ang ating pagbabago. Minsan sobrang bagal, pero pagpatuloy po tayo na natili kay Kristo, matutupad po ang Kanyang mga salita. At huli po, paulit-ulit sinasabi ng Diyos, why will you die, Israel? Do I have pleasure in the death of the wicked? Pero kasi ano sabi ng Diyos? God desires that you live, not perish. Sabi niya po sa verse 32, hindi ko gustong mamatay ang sino man. Kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Sabi po sa English, for I take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Repent and live. Hindi tayo nais ng Diyos na mapahama, kaya tinatawag po niya tayo. No? Yung invitation po ng Diyos ay nananatili. Iniiwan po bukas ng Diyos ang pintuan para sa atin. Ang kailangan lang po natin gawin ay pumasok at tanggapin po yung buhay na Kanyang ipagkakaloob sa atin. Dalangin ko po ang Light of Life Church members ay hindi lang maging Sunday Christian, kundi mga Kristiyanong lumalakad sa salita ng Diyos araw. Kaya meron po tayong Bible reading and quiet time program, no? Kasi doon po tayo binabago ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang katotohanan. Kasi paglabas po natin dito, puro kasi timulingan ng mundo na po yung ating maripiling. Ang shield lang po natin doon ay ang salita ng Diyos o ang katotohanan. Kaya kahit po mahirap, dalangin po, sikapin po natin mag-join ng ating mga Bible program. Kasi hindi po yun para pahirapan kayo. Alam po, hindi tayo may mag-aral, no? Kundi para po sa ating buhay, no? Kasi dun po tayo lalago sa ating pananampalataya. Kaya sinasabi ng Diyos, alam ko ang hirap na dinadala mo. Hindi kita nais parusahan, kaya nais ko na bigyan ka ng buhay at lumapit ka uli sa akin. Binigay na po sa atin ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ni Jesus nung siya ay namatay sa krus para sa ating kasalanan.
nais kang bigyan ng Diyos ng buhay at buhay na walang hanggan. Kasi mahal ka ng Diyos. Ano sabi sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay mapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay kapag ikaw ay sumampalataya at sumunod kay Jesus. Ano bang susunod po na verse 16? 17. Ano pong sabi ng verse 17? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulang pagsasalang sa libutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya hindi po kayo tinatawag ng Diyos ngayon upang i-condemn kayo sa inyong mga kasalanan. Kasi si Satan po yung gumagawa nun. O di ba, nagkasala ka na naman? O di ba, mali na naman yung ginawa mo? O di ba, gumawa ka na naman ng mali, alam mo na yung tama. Pero ano nais ng Diyos sa atin? Bumalik ka sa Kanya. Kung ikaw man ay kulang o nagkamali, kasi pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Kaya yung mensahe ng Diyos sa aklat ng Ezekiel para sa bayan ng Israel, yun din po yung mensahe ng Diyos para sa atin. Ano nais ng Diyos? Repent and live. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Bumalik kayo sa akin at kayo ay mabuhay, no? Hindi ito mensahe ng panghusga ng Diyos, kundi imbitasyon para bumalik sa Kanya. Dalangin ko po, hindi na tayo maging mga actors or nagpo-perform sa harap ng Diyos o sa harap ng mga tao. Magtunay tayong mga sumusunod po sa Diyos na binabago ang Kanyang puso. Halimbawa po, nakatanggap tayo ng letter ngayon sa Diyos. Pagbukas natin, nakasulat, bumalik ka sa akin, mahal pa rin kita, at gusto kitang mabuhay. Yun po yung mensahe ng Diyos para sa atin. Ngayon, ano gagawin ng po sa mensahe ngayon? Tama natin yung mensahe. O, tanggapin natin na bumalik tayo sa Diyos. Ang simbahan po natin, Light of Life Church, ano taon na tayo? 18 years na. So sa ating 18 years na buhay pananampalataya sa Diyos, tayo pa po ba ay lumalago sa ating pananampalataya? Tayo pa po ba ay nagbabago? Kasi hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. Nais na po tayo ay tunay na magbago sa tulong ng Kanyang mga salita. At ang Diyos, sabi niya, nais ng Diyos na buhay ang mga tao at hindi mapahamak. At nasa atin po yung mensahe ng buhay. Ano po yun? Ang mabuting balita. Kaya pag titignan niyo po yung pamilya ninyo, yung kapitbahay ninyo, isipin mo anong nais ng Diyos para sa kanila. Nais ng Diyos na sila rin ay mabuhay. Kaya dalangin ko po, pag meron po tayong activity for evangelization, at kung meron po kayong kaibigan na wala pa kay Kristo, alalahanin mo anong nais ng Diyos? Hindi nais ng Diyos na siya ay mapahamak, kundi siya ay mabuhay. Kaya ilapit po natin siya na kay Jesus. Tayo po, mga Kristiyano, ay maharap sa laban araw-araw sa ating pananampalataya. Kung iisipin niyo po yung isang laban, ilan po ang nananalo sa laban? Ilan po ang nananalo sa laban? Isa lang ang panalo. Kaya kung sa laban po natin sa buhay Kristiyano, hindi po tayo nananalo. Sino po nananalo? Ang ating kaaway. Hindi po yun ang nais ng Diyos sa atin. Kasi pinanalo na po ng Diyos ang laban sa pamamagitan ni Jesus. Kaya kung maisipin ganunan ka, kasi hindi, no? Nais ng Diyos na maniwala ka at bumalik sa Kanya. God is calling us to examine our lives and return to manalangin tayo. Lord, ayoko na maging artista. Tapos na ako maging artista. Gusto ko na po maging totoong Kristiyano na sumusunod sa iyo. Kahit nasa church ako, kahit nasaan ako, kahit may nakatingin sa akin o wala. Gusto ko maging tunay na
Gusto kong magbago ang aking puso. Patawarin mo ako, baguhin mo ako, tulungan mo ako na sumunod sa iyo. At salamat kasi gusto mo na ako ay mabuhay at hindi mapahamak. Ano po mensahe ng Diyos sa atin? God desires spiritual repentance, not outward religion. God desires a new heart, not empty request. And God desires that you live and not perish. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Pwede mo bang ipanalangin sa Diyos na tulungan ka niya na tunay na magsisi sa inyong mga kasalanan, tunay na tanggapin yung buhay na walang niya. Tapos mag-closing prayer po. Tayo po ay manalangin. Tayo ay manalangin. Ang maraming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po sa inyong invitasyon sa amin na bumalik sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, na hindi mo nais kami ay magpahamak, kundi nais mo kami ay mabuhay. Tulungan mo kami na tumugon sa inyo na may pagpapakumbaba at pananampalataya. Tulungan mo kami na kung kami man ay nalayo sa iyo, kami po ay bumalik sa iyo at magdesisyon na sumunod ulit sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Tulungan mo kami na yung mga bagay na hirap namin iwanan ay tuluyan na namin bitawan, Panginoon. At dalangin po namin na kayo po yung tumulong sa amin na magbago ang aming puso. Wala po kaming kayang gawin sa aming sarili. Kailangan ka po namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng lakas na basahin ng Biblia at manalangin sa iyo araw-araw. Salamat po sa inyong katotohanan sa iyong Espiritu Santo, Panginoon, at sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.